medyo nagagalumihanan po ang ating kongresista dahil ayon po sa kanya, bakit ayaw magsalita ng ating resource person nung mga taong nangihingi sa kanya from the past administration. At kung bakit ang binanggit niya lang sa kanyang affidavit ay yung mga taong nangihingi sa kanya in the current administration. Just for context and for clarity, Mr. Resource Person, yung po ba nga nanghihingi sa inyo ng mga nakarang administrasyon, yung panahon ni Pangulong Duterte, panahon ni Pangulong Aquino, panahon ni Pangulong Arroyo, nag-attempt silang humingi, di po ba? Yes, Your Honor. Kayo po ba ay nagbigay sa kanila? Your Honor, hindi po. Okay. So ang ibig sa makatwid, kaya lang nakalagay yung mga pangalan dito ng dito sa 18 congressmen na binanggit nyo dahil ito ay natuloy yung bigayan. Ganun po ba? Yes po, Your Honor. Kaya nakalista ang mga pangalan nila dito kasi ito po yung meron po akong physical knowledge po. So yung mga failed attempts na kumuha sa'yo, hindi mo sinama dito? Kasi hindi naman po successful. Pero may attempt? Yes po, Your Honor. So ito lang mga ito, yung nakapagbigay ka? Yes po, Your Honor. So, bakit anong pinagkaibang nakaraang administrasyon at sa kasulukuyang administrasyon, bakit ngayon tila bumigay ka na sumama sa sistema nila? Ba't nung nakaraan kaya mo naman pigilan ang sarili mo na magbigay? Anong pinagkaiba ng administrasyon na to sa nakaraang administrasyon? Sa bisa ng Executive Order No. 1 ni Pangulong Bongbong Marcos, binuwag niya ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Ang komisyon yan ay binuo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para tiyaking mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa korupsyon. Katunayan, mula ng matatagang PACC, mahigit 13,000 kaso ng korupsyon ang naimbestigahan. 154 ang isinampang kaso sa hukuman, 24 na ikulong at mahigit 800 ang nasibak. Kaya naman nagulat ang dating PACC chairman na si Greco Belhica sa desisyon ni PBBM na buwagin ang komisyon. Importante rin daw sa pagbangon ng ekonomiya ang pagsisigurong walang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ho natin pwedeng asahan na lalakas ang ekonomiya kung kalat naman ng droga, talamak ang korupsyon at krimen. Dati po kasi, nung mga nakaraang 3 administrasyon, unlimited po ang pagsali sa bidding. Kahit ma-disqualified ka ng 100 ulit, wala pong tinatawag na 3-strike policy. At patutunayan po yan ng lahat ng contractor sa buong DPWS na takot silang sumali sa bidding dahil mapablocklist sila pag 3 ulit silang na-disqualified. Kasi may department order po na tinatawag na 3-strike policy. Okay. You've been a contractor since 2003. Sabi niyo po sa inyong salaysay. Yes po. In a span of 21 years or 24 years? Tama 23 po ba? years po. 23 years being a contractor. Meron ba dyan sa mga ginawa niyong infrastructure projects ay tinaguri ang ghost project? Wala po kahit isa, kaya nga po nagbigay po ako ng aking affidavit kasi sinasama po nila kaming pilit sa ghost projects pero wala po kami talagang ghost projects. Ang mali lang po, ibinigay po nila kay PBBM na listahan. Mali po ang DPWH Central sa binigay na coordinates po ang nagkamali. Yung katulad po ng yung coordinates po talagang mali. Talagang physical, may picture lahat ginawa. Pero sinasabi nila ghost. Walang katapusang ghost na yan. Talagang wala naman. So yung project po na yun na itinag sa inyo ay hindi nyo ginawa? Project ng iba yon. Opo, ang tinuturo sa amin, ghost amin daw yun. Tulad ng Kaywawaw na lang po. Iba ang coordinates niya. Na Kaywawaw yung lugar na yun substandard. Pero sinabi, St. Timothy daw, Alpha daw. Kulang na lang ipatubos pa sa amin yung yung pagkamatay ni Rizal